Ano ba ang nangyayari ngayon mga kapak? Talagang twist. Talagang twist kung twist. Alam niyo mga kapak, yung hindi inaasahan na mga nangyayari ngayon ay nangyayari na. Naku, napaka unpredictable o unexpected, ba? Mga kapak, ang tatlo o gusto niyo 5 ang mga bagay na nangyayari ngayon sa ating bayan, sa ating bansa. Naku mga kaupak, kumbaga alam mo yung China, lagi nilang wina-water gun o kaya inaangkin nila yung kanilang sinasabi na kanila daw territory, pero wala silang basihan according doon sa international. Pangkaraniwan na yon mga kaupak. Pang araw-araw na natin usapin yan. Ang hindi natin na inaasahan mga kaupak, ang pagdalaw ng mga Aquino sa pamilyang Marcos. Naku. At ang pagpalit ng mga pulis sa Yes mga kaupak, akalain mo mga kaupak sa edad kong ito, seryoso na tayo. Sa edad kong ito mga kaupak, ngayon lang ako nakarinig ng 3 beses pinalitan ang PMP ng isang bayan, or ang tawag doon City Hall, o isang ano tawag doon, yung isang city. Sabi na natin city kasi Davao ito mga kaupak. Hindi ko masabi kung anong city, basta Davao City mga kaupak. Yung pinaka hippie nila dyan ay pinalitan. Alam nyo mga kaupak, ang nakakagulat, 3 beses pinalitan sa loob lamang ng isang araw. Naku mga kaupak, alam nyo kasi mga kaupak, siguro hindi lang naman ako o yung ibang taong nakakapunan nito. Hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita o nahuhuli si Pastor Kibuloy. Siya na nga ay nagbigay na ang DILG natin, nag-announce na sila na si Secretary Binhor Abalos, at nagpakalat na rin ng mga paraphernalia, mali, poster pala, sorry. Nagpakalat na rin ng mga poster or mga social media post na kung saan may patong ang ulo ni Pastor Kibuloy ng 10 million. Kumbaga mga kaupak, ito kasi yung may kaso sa isang child abuse at saka human trafficking. Naku mga kaupak, alam nyo mga kaupak, sa hindi nakakakilala, pero alam ko mga kaupak, nakakilala kay Pastor si Pastor at saka si Duterte, silang dalawa talaga close. So ngayon usap-usapan na in fact, si Pangulong Duterte ay ginawa pa ito ni Pastor Kibuloy bilang property, yung property head. Kumbaga siya yung nag-handle ng mga property ng, kasi ang yaman ng Kingdom of Jesus. Dahil siyempre sa mga tao nga sumasampalataya kay Pastor Kibuloy at naniniwala sa kanya, kumbaga pinayaman siya ng Diyos sa pamamagitan ni Kibuloy. Pero si Kibuloy, ano ang iginanti niya sa mga miyembro niya? Ay inabuso pa, according dun sa report na ginawa sa legislative, sa Senado, na kung saan lumabas nga yung mga taong inagrabyado ni Pastor Kibuloy. So ngayon mga kapak, may mga tao nga nagsampa ng kaso. Ang hindi lang ito dito sa atin, maski sa ibang bansa ay wanted ito si Pastor. Kaya ngayon mga kaupak, si Pastor Kibuloy, hinahanap siya ngayon. Hanggang ngayon mga kaupak, ang bulong-bulungan sa mga experts sa national security, nandyan pa. Maski ang Bureau of Immigration nga nagsasala sa mga taong lalabas at papasok ng ating bansa, ay nagsasabi na nandito lang sa Davao si Pastor Kibuloy. Siyempre kasi karamihan ng mga tao tumatakbo sa iyong bansa, pero mukhang mahihirapan si Pastor Kibuloy tumakbo kasi naka lockout bulletin na siya, At saka lalo na hindi siya papunta sa Amerika dahil doon na yung kaso niyang mas nauna. So ngayon mga kapak, hanggang ngayon hindi pa rin. Nagtataka rin ako mga kaupak kasi yung PMP, although
yung PNP chief na itinatalaga dyan sa bilang pinuno o commander sa Davao ay hindi nahuhuli. So ngayon, kung mahuhuli mo yun, syempre, magkapasintabi ka sa mga Duterte kasi alam naman natin, sabihin nyo na mali ako, sila yung mga hari dyan, mga kaupak, ang mga Duterte. Kasi alam nyo mga kaupak, ilang beses nakakapagtaka, itong tatlong pulis na si Colonel Patay ay wala pa agis 4 na oras, tapos habang nagbi-briefing ng mga tauhan niya, at saka si Colonel Butil at saka si Colonel, so parang mga si Maratan sadali lang si Colonel Marantan, ito ay dating CIDG chief ng NCR. Naku mga kaupak, nasaan na ba si Pastor Kibuloy? Feeling ko talaga mahirap maging PNP chief dyan sa Davao kasi mga yung pressure ng mga Duterte at saka yung pressure sa'yo ng pinakamatataas na leader, yung lalo na yung Region 7 na nakakasakop ng Davao Police. So ngayon mga kaupak, sabi naman sa batas sabi naman ng PNP, meron naman pribilehiyo ang mayor na pumili. Pero nga kaupak, ang pribilehiyo ng mayor na pumili, parang wala siyang choice. Kasi nga mga kaupak, yung kanya magiging PNP chief galing din sa PNP. Kumbaga sila yung magbibigay ng recommendation kung sino yung pipiliin mong PNP. Tama, sino ang pipiliin mong police director sa bayan mo, pipiliin ng mayor. Pero yan ay sinala na ng PNP. Malamang Region 7 o mga nakakataas. Kasi ang PNP, under po yan ng DILG. At ang DILG, under niya ang local. So ngayon mga kaupak, nakaka-surprise. Ang masasabi ko lang, dapat mahuli na si Pastor Kibuloy. Kasi siya talaga yung talaga dyan. Kasi ang dami ng korte nga naglabas ng warrant of arrest. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin siya na-aresto. So pinapakita ng mga Duterte, sila ang matigas, kaya hindi makita si Ngayon mga kaupak, hindi papayag ang DILG or national government kasi mayor lang sila Ang national government, pangkalahatan hawak nila. Kaya siguro taktika yan para hindi magkaroon ng leak. Kasi mga kaupak, may mga impormasyon sila nga nandyan si Pastor, pero pag darating doon wala na. Malamang nagli-leak yung kanilang information. Kaya siguro, kaya 3 beses nagpalit ng PNP, baka taktika yan. Ngayon mga kaupak, ang isa pa na pinag-uusapan, ang pagdalaw ng 2 apo ng dating Pangulo na si Bimbi at Joshua Aquino na anak ni Chris Aquino sa opisina ng First Lady na asawa ng kasalukuyang presidente, na kung saan matindi ang kanilang rival sa politika. Actually mga kaupak, ang Marcos at saka Aquino, sila talaga yung matinding magkalaban sa politika. Pero isipin mo mga kaupak, yan ay minsan ay sa politika lang. Kasi yung mga anak-anak pala, magkakaibigan. Parang parang professional. Sige, sa politika, ganyan tayo. Pero pagdating sa personal, it's something good. So ngayon mga kaupak, dumalaw nga ito, sa halip na, in-interview kasi nakapost agad sa social media account ng First Lady na si Liza Araneta Marcos, ang picture ni Joshua at ni Bimbi Aquino. Kumbaga pinutakte. Maski, actually nagpasalamat pa si at First Lady Liza Araneta Marcos kay sa binigay na time at nagbigay ito ng Pero according dun sa mga report na ito daw ay humingi ng pabor para magkaroon ng help, dahil alam naman natin si Chris Aquino may pinagdadaanan at saka yung mga bata, hindi kulang yung kapasidad nila dahil mga younger sila, mga teenager, para mag-asikaso ng kanilang travel document, di ba? Dahil siguro palipat-lipat sila dahil sa pagkapag-abot ni Chris Aquino. Ngayon mga kaupak, ito pala tinulungan naman daw, sabi ni Pangulong Marcos sa in-interview the following day si Pangulong Marcos kung anong masasabi niya. Sabi naman niya okay daw sila Oo, malamang okay nga sila mga kaupak. Kaya ngayon
tinulungan ni First Ladies ang mga Aquino para sa kanilang siguro mga papers document. Ngayon mga kapak, alam mo, it's good gesture for Marcos dahil sabi nga niya, okay lang, wala naman something na sa kanila dahil wala na yung mga talagang nag-rival, wala na rin Aquino na tumatakbo sa politika, sabi nga niya. At saka binuking pa niya ni Pangulong Marcos na si First Lady pala at ang mga Aquino ay meron pala mga relatives na nag-asawa, yung nakakatandang kapatid ni Aquino at saka ang kapatid pala ni First Lady ay napangasawa. Naku, meron pala sila family connected. So hindi natin alam yun. Tayo ay sa politika lang at hindi natin nakikialam sa private life ng mga tao na yan, no? So, gano'n naman pala. Meron pala kaya at saka hindi nakakaalam mga kaupak, si Chris Aquino at saka si Bongbong Marcos, magkaibigan yan. Nako, baka nga inaano lang tayo ng mga yan eh. Inaano lang tayo ginugood time dahil nung panahon na si Chris ay nag-uumpisa sa television bilang isang host. Nako mga kaupak. Yes mga kaupak, kasi nga ito si Chris Aquino nung nag-uumpisa, medyo hindi pa ako aware sa showbiz. Medyo bata pa ako, batang 90s. Ito si Chris Aquino mga kaupak, napapanood ko na to dati, nag-uumpisa sa showbiz, na kung saan ang mga Marcos ay pabalik galing sa Hawaii nung pagkakapatalsik nila sa pwesto. Ngayon mga kaupak, si Bongbong Marcos, isa sa mga naging guest or nagkaroon ng pagkakataon na makaharap si Chris sa kabila ng mainit na labanan nila sa politika ng kanilang pamilya. Alam mo kasi nung araw mga kaupak, kapag ikaw ay galit sa isang tao, hindi mo sila makakaharap. Kaya feeling ko mga kaupak, si Chris Aquino at saka si Bongbong Marcos ay talagang magkaibigan. Kasi akalain mo, nag-uusap sila harap-harapan noon sa mga talk show. Nagbibiroan pa nga sila eh. Meron pa nga lumabas na mga news na kumbaga tinutokso silang dalawa. Kaya nga mga kaupak, feeling ko nga ginugood time lang tayo ng mga Aquino at saka ng mga Marcos eh. Baka magkaibigan talaga si Chris Aquino at saka si Bongbong Marcos. In fact, nung bago si Chris Aquino magpagabod sa Amerika nung kasagsagan ng eleksyon, nung presidential election na kung saan tumatakbo presidente si Marcos, nagrekomenda pa, pero hindi na ito ni-publish, nagrekomenda pa si Marcos kay Chris Aquino na meron siyang kilalang mga magagaling na doktor, baka gusto niya magpatingin doon. So it's a good gesture, na yung dalawang magka-rival o magka-rival sa larangan ng politika ay nag-uusap. It's a good na maghilom na rin sa haba na rin kasi ng panahon. At least meron tayong mga natututunan, pero hindi ito ikatutuwa ng mga Duterte. Kasi sila naman ang sumasama ang relation sa mga Marcos. Hanggang sa muli mga pak!